Isang dekada ng tahimik na pagluluksa ang biglang nabasag ng mahinang tinig ng isang bata. Habang nakatitig sa larawan ng nawawalang anak, marahang bumulong ang isang batang babae, anak ng bagong kasambahay. "Sir, kilala ko po siya. Magkasama kami sa ampunan noon." Sa loob ng 10 taon, si Mateo Rivas, isang bilyonaryo, ay namuhay na parang anino sa sarili niyang mansyon. Walang naidulot na ginhawa ang yaman laban sa matinding lungkot na kumain sa buong pagkatao niya. Ang araw na ito, ang anibersaryo ng pagkawala na sumira sa lahat ng ligaya sa kanyang buhay. Ang anak niyang si Luca, isang masayahing bata noon, ay nabubuhay na lamang sa isang larawan sa itaas ng fireplace. Isang magandang alaala ng batang nawala ng napakabilis. Ang katahimikan sa bahay ay malalim at masakit. Hanggang ito'y nabasag ng isang tunog. Nagmula ito sa isang taong hindi dapat naroon, hindi sa kanyang pribadong bahagi ng bahay. Ang anak ng kasambahay, isang batang babae, ay tahimik na nakatayo. Hindi siya tumingin sa lalaking kilala sa kapangyarihan at kayamanan. Sa halip, nanatili siyang nakatitig sa larawan, tila natigilan, at sa halos ibinulong na tinig, nagsalita siya ng mga salitang tumama diretsyo sa puso ni Mateo. Pinasag nito ang ilang taong pamamanhid. "Sir, nakasama ko po siya sa ampunan." Para itong kulog sa loob ng isang libingan, at sa isang iglap, ang matagal nang nakakalimutang larawan ay nagkaroon ng ibang kahulugan. May tinatagong sikreto ang larawang yon, isang lihim na hindi inaasahan. Matagal nang tinanggap ni Mateo na wala na ang kanyang anak. Ngunit ang batang ito, isang estranghero, ay may hawak na piraso ng katotohanang matagal na niyang hinahanap. Sa malamig at maluluwag na bulwagan ng Greywood Manor, ang tanging maririnig ay ang mabagal na tiktak ng isang antigong orasan na tila ba pinapaalala ang mabagal na pagtakbo ng oras. Walang imik na nakatayo si Mateo sa harap ng napakalaking fireplace. Isa na namang taon ang lumipas. 10 taon na mula nang mawala ang halakhak sa kanyang tahanan. 10 taon mula nang mawala si Luca sa isang masayang araw sa parke. Bagamat makapangyarihan siya at tanyag, gumuho ang mundo niya. Nakapangalang sa kanya ang mga gusalit proyekto sa kahabaan ng baybayin. Pero wala sa mga ito ang may halaga. Walang silbi ang yaman. Siya'y isa na lamang hungkag na katawan na winasak ng pagdadalamhati. Tulad ng dati, napatingin siya sa larawan sa ibabaw ng fireplace. Ipininta ito bago pa mawala si Luca. Katulad niya, maayos ang pagkasuklay ng maitim nitong buhok. Ngunit ang kislap sa mga mata ng bata ay kapareho ng kayang ina, puno ng pagtatakat tuwa. Sa kamay ng bata ay isang maliit na kahoy na bangka, at sa kanyang ngiti ay masisilayan ang isang kaligayahang ngayoy alaala na lamang. Isang mahinang ingay, mga yapak na halos di marinig, ang bumasag sa katahimikan. Agad siyang napalingon, malamig ang galit sa kanyang tingin. Malinaw ang kanyang utos. Walang istorbo ngayong araw. Ngunit naroon siya, si Clara, ang bagong kasambahay. Kita ang kaba sa kanyang mukha, may hawak na basahan sa isang kamay. Halatang balisa. Hindi siya dapat naroon sa parte ng bahay na iyon. At mas malala pa, hindi siya nag-iisa, isang maliit na batang babae ang sumilip mula sa likod niya. Mahaba ang kanyang blondeng buhok at kapansin-pansin ang kanyang asul na mga mata. Tinatayang nasa 20 anyos, halatang hindi siya sigurado sa sarili pero hindi rin siya natatakot. "Pasensya na po, Ginoong Rivas," mabilis na sabi ni Clara. "Nasiraan po ako ng sasakyan kaninang umaga. Wala pong mag-aalaga sa kanya. Sinabihan ko po siyang maghintay sa kusina. Sofia, di ba sinabi kong huwag kang lalabas?" Lalong tumalim ang tingin ni Mateo. Ang mga bata ay paalala ng buhay na nawala sa kanya. "Ang kusina ay nasa ibaba," malamig niyang sagot. "Ibalik mo siya doon." "Oo po, sir," sagot ni Clara, nanginginig ang tinig. "Sofia, halika na."
Hinila niya ang braso ng anak, sinusubukang paalisin ito. Ngunit hindi gumalaw si Sofia, hindi siya tumitingin kay Mateo. Ang mga mata niya ay nakatuon sa larawan sa itaas ng fireplace. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, mula sa pagkamausisa tungo sa pagkalito. Tila ba may sinusubukang alalahanin na matagal nang nakalimutan. Sofia, mariing sabi ni Clara muli, sabay hila ng mas mariin. Pero lumapit ang bata, isang hakbang, isa pa. Tumigil siya sa harap ng apuyan at tumingala sa larawan. Tama na, mariing wika ni Mateo. Hindi mataas ang kanyang boses, pero ramdam ang bigat ng autoridad. Ito'y pribadong silid. Lumabas na kayo. Humarap si Sofia sa kanya. Maputla siya, malaki ang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mas nakakagulat na damdamin, pagkilala. Sir, mahina niyang sabi, nanginginig ang tinig. Ang batang ito, nakasama ko siya sa ampunan. Parang lumipad sa hangin ang kanyang mga salita, tulad ng isang kantang matagal nang nakalimutan pero biglang naalala. Napasinghap si Clara, napakapit sa bibig. Sofia, wag mong sabihin yan. Anak yan ni Ginong Rivas. Humingi ka ng tawad ngayon din, pakiusap ni Clara. Halos hindi pa tapos ang mga salita niya nang maramdaman ni Mateo na nawala ang hangin sa kanyang dibdib. Parang bigla siyang nilamon ng lupa. Isang malamig na alon ang dumampi sa kanya. Tinanggal ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Napakapit siya sa likod ng pinakamalapit na leather na upuan para hindi siya matumba. Kung may pahayagan doon, marahil ganito ang headline, Bilyonaryong si Mateo Rivas, nanlumo habang bumabalik ang multo ng nakaraan. Pakiramdam niya ay parang mawawala siya sa ulirat, parang nagkakasakit. Anong sinabi mo? Paus niyang tanong, halos pabulong. Basang-basa na ng luha ang mukha ni Clara at ang kanyang tinig ay puno ng takot. Nagkakamali ka, Sofia, iyak niya. Alam ng lahat sa mansyon ang kwento. Alam nilang lahat ang trahedyang bumalot sa pamilya Rivas, kung paanong ang kaisa-isa niyang anak ay nawala at ipinagpalagay na patay. Pero si Sofia, nanginginig at maputla, ay hindi umatras. Mahina ang kanyang boses, ngunit buo ang loob. Hindi siya namatay, nasa St. Jude's siya, kilala ko siya. Leon ang tawag naming lahat sa kanya. Tumigil si Mateo. Sa isip niya biglang lumitaw ang imahe ni Elena, ang kanyang asawa, nakahiga maputla sa ospital. Mahina at basag ang tinig. Wala na siya, Mateo. Kailangan mo na siyang bitawan. Sa loob ng 10 taon, nilibing ni Mateo ang kanyang sakit. Sinarado sa pusong parang bato. Pero ngayon, isang batang 2 anyos ang tila bumabasag dito. Salita sa bawat salita. Hindi maaari yan, sabi niya, hungkag ang tinig. Patay na ang anak ko. Hindi po, hindi siya patay. Biglang sigaw ni Sofia, nasaktan sa parang pagwawakas ng kanyang sinasabi. Mas matanda na siya noong nakilala ko siya, pero sigurado akong siya yon. Pareho ang mga mata nila. Palagi siyang nagdodrawing, mga larawan ng dagat at isang malaking aso na kulay tsokolate. Napalunok si Mateo, tila tinamaan sa dibdib. Isang asong kayumanggi. Si Toby, isang chocolate labrador na laging kasunod ni Luca, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang detalyeng iyon hindi kailanman ibinahagi sa publiko. Alam ng press ang tungkol sa pagkidnap. Alam nila ang tungkol sa sulat ng ransom. Alam nilang pinaniniwala ang patay na ang bata. Pero walang nakaalam tungkol kay Toby. Nagsisinungaling ka, bulong ni Mateo, pero walang bigat ang akusasyon. Hindi po ako nagsisinungaling, sagot ni Sofia, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Kaibigan ko po siya, Leon ang tawag sa kanya, Mute Leon, kasi hindi siya nagsasalita. Matagal bago siya nagsimulang magsalita. Pero kinausap niya ako, sinabi niyang hindi siya tunay na ulila. Na ang tunay niyang pangalan ay nagsisimula sa E pero hindi niya maalala. Sinabi niya na mayaman ang tatay niya at darating ito para kunin siya. Walang naniwala sa kanya. Humahagulhol na si Clara, nanginginig ang kamay sa bibig. Ginoong Rivas, pakiusap,
Ampon ko po si Sofia. Ako po ang kumupkop sa kanya mula sa St. Jude's 3 taon na ang nakakaraan. Dati po akong volunteer doon. Mabilis na lumingon si Mateo. Inampon mo siya. Opo sir, sagot ni Clara habang pinupunasan ng luha. 5 taong gulang pa lang siya nang dalhin doon. Nakilala ko siya habang nagbo-volunteer ako. At nang kaya ko na, dinala ko siya sa amin. Pakiusap, nalilito lang po siya minsan. Pero ang isip ni Mateo ay mabilis na naglalakbay. Inampun niya si Sofia mula sa St. Jude's. Ang parehong ampunang binanggit ng bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang suot niyang Amerikana. Para maitago ito, pinisil niya ang mga palad ng mahigpit. Clara, mahina niyang sabi, dalhin mo ang anak mo sa aking opisina. Ngayon, habang papalayo ang mag-ina, muling humarap si Mateo sa larawan. Ang batang nakangiti, may maliwanag na mga mata at hawak na maliit na bangkang kahoy. Sinabi niyang mayaman ang tatay niya at darating ito para kunin siya. Dahan-dahang natunaw ang yelong matagal nang nanatili sa dibdib ni Mateo. Ang opisina ni Mateo ay isang malamig na silid na papalibutan ng madidilim na panel ng kahoy at mga estanteng puno ng mamahaling aklat na nakabalot sa balat. Lahat ay tila hindi pa nagagalaw. Amoy alikabok ang hangin, parang amoy ng panahong matagal nang nakalimutan. Isang ilaw lamang ang mahinang nagliliwanag sa ibabaw ng mesa, nagtatapon ng mahahabang anino sa buong silid. Ipinaupo ni Clara si Sofia sa isang kahoy na upuan. Maingat umupo ang bata sa dulo nito, hindi abot ng kanyang mga paa ang sahig. Nanatiling nakatayo si Clara sa may pintuan, hawak pa rin ang basahang panglinis. Palipat-lipat ang tingin sa anak at kay Ginoong Rivas. Hindi umupo si Mateo. Nakatayo siya sa tabi ng hindi na ginagamit na fireplace, nakatalikod sa kanila, sinusubukang kontrolin ang kanyang paghinga. 10 taon. 10 taon ng pagpapanggap na wala ang mga multo. 10 taon ng pagsasara ng pinto sa pag-asa. Dahil para sa kanya, ang pag-asa ay lason. Ang pag-asa ang sumira kay Elena. Sinundan nito ang bawat malabong pangako, bawat manghuhula, bawat sinasabing palatandaan. Ibinuhos niya ang buong sarili sa mga maling pag-asa hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Naiwan na lang ang mahina niyang tinig at sa huli katahimikan. Iba ang pinili ni Mateo, itinago niya ang sakit. Tinanggap ang sinabing dapat tanggapin at hindi na niya pinayagan ang sarili na maniwala pang muli. At ngayon, nakatayo sa harapan niya ang isang batang babae na 12 anyos. May matang maliwanag at malinaw gaya ng isang umagang malamig sa taglamig. Dahan-dahang humarap si Mateo, walang mababasa sa kanyang muka, maingat na itinatago ang bagyong nararamdaman. Magsimula ka sa simula, mahina niyang sabi. Huwag kang mag-iiwan ng detalye. Napalunok si Sofia. Napakatahimik ng silid, kaya't rinig na rinig niya ang mabagal at pantay na tik-tak ng grandfather clock sa labas. 5 taong gulang po ako nang dalhin ako sa St. Jude's, mahinang simula niya. Hindi ko na po maalala ang mga tunay kong magulang. Si Mama, si Clara, ang tanging nanay na tunay kong nakilala. Nakilala ko po siya habang nagbo-volunteer siya roon. Inampun niya po ako 3 taon na ang nakaraan. Sandali siyang tumigil, humugot ng lakas ng loob. Pero bago yon, sa St. Jude's po ako lumaki. Doon ko po siya nakilala. Mababa at halos walang emosyon ang tinig ni Mateo. Kwento mo sa akin ang tungkol sa batang iyon. Leon po ang tawag nila sa kanya, sagot ni Sofia. Nandoon na po siya nang dumating ako. Sa dormitoryo siya ng mga mas matatandang lalaki. Sa tingin ko 9 o 10 taong gulang na siya noon. Tahimik lang siya, halos hindi nagsasalita. Ang tawag sa kanya ng mga madre ay Mute Leon kasi matagal bago siya nagsimulang magsalita. Malakas ang tibok ng puso ni Mateo. Ang anak niyang si Luca ay laging masigla, palakwento, puno ng pagtataka sa mundo. Anong klaseng sakit ang kayang patahimikin ang batang ganoon?
Lumulutang ang tingin ni Sofia habang inaalala. Palagi po siyang nakaupo sa may bintana ng rec room. Lagi siyang nagdodrawing, kahit saan, sa mga napkin, sa piraso ng papel. Minsan nga po pati sa pader. Nagalit si Sister Maria, pero magaling po talaga siya. Nagdodrawing siya ng mga bahay, malalaking bahay, at ng dagat. Napigil ni Mateo ang paghinga, ang bahay sa tabing dagat. At ng mga aso, dagdag ni Sofia halos pabulong. Lagi siyang nagdodrawing ng malaking asong kayumanggi. Lalo pang lumambot ang tinig niya. Nang nagsimula na siyang magsalita ulit, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa aso. Anong sinabi niya? Masyadong matalim ang tanong ni Mateo, mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Hindi natinag si Sofia, sinabi niyang miss na niya ang aso niya. Ang pangalan daw ay Toby. Napasinghap si Clara, muling tinakpan ng bibig, halos mawalan ng lakas si Mateo. Toby, isang maliit na pangalan, ang pangalan ng pinakamamahal ni Luca na Labrador, na tumama ng mas malalim kaysa alinman sa mga nauna. Sinabi niyang gustong-gusto ni Toby tumakbo sa tabing dagat at habulin ng mga seagull. Patuloy ni Sofia, tahol siya ng tahol pero laging mas mabilis ang mga ibon. Natawa siya habang kinukwento niya. Parang iyon ang bagay na pinakanamimiss niya, isang alaala na imposibleng imbentuhin. Klarong-klaro pa rin sa isip ni Mateo, si Luca na natatawa habang nakatayo sa gilid ng tubig, habang si Toby ay humahabol sa nagkakagulot lumilipad na mga ibon. Paano? Paus na tanong ni Mateo, paano mong nasisiguro na siya ang batang nasa larawan? Mga mata niya, sagot ni Sofia, walang alinlangan. Hindi ko po nakakalimutan ang mga mata at ito rin po, ipinasok niya ang kamay sa bulsa ng kanyang damit at inilabas ang isang maliit na papel na nakatiklop. Halatang luma na ito, manipis na ang mga gilid, halos punitin na ng mga linyang paulit-ulit na tiniklop. Inabot niya ito kay Mateo gamit ang nanginginig na mga daliri. Nanginginig rin ang kamay ni Mateo nang kunin ito. Dahan-dahan niyang binuklat ang marupok na guhit. Ginamitan ito ng Crayola, simple, parang gawa ng bata. Isang stick figure na batang babae na may dilaw na buhok, nakahawak sa kamay ng isang mas matangkad na batang lalaki. Katabi nila ang isang malaking aso, magulo ang guhit gamit ang kayumangging kulay. Siya ang nagbigay nito sa akin, bulong ni Sofia. Umiiyak po ako noon kasi sinubukan ni Mario, yung isa sa matatandang lalaki, nakawin ang locket ko. Hinawakan niya ang maliit at makinang na kuwintas na pilak sa kanyang leeg. Ngayon lang ito napansin ni Mateo. Saan mo nakuha yan? Tanong niya magaspang ang tinig. Kay Lolo? Sagot ni Sofia. Bahagyang itinaas ang ulo. Tatay ni Mama, si Kapitan Javier Santos. Veterano po siya. Kasama siya ni Mama noong nag-volunteer sila sa St. Jude's. Doon niya po ako unang nakita. Ngumiti si Sofia, banayad at puno ng alaala. Sabi niya matapang daw ako, isang sundalo. Katulad niya, ibinigay niya sa akin to at sinabing huwag ko raw kailanman iwawala. Sa wakas ay nagsalita si Clara, bagamat nanginginig pa rin ang tinig. Ang tatay ko, may nakita siya sa kanya. Sinabi niya sa akin, mandirigma yang batang yan, Clara. Doon ko po naisip na kailangan ko siyang iuwi. Halos 1 taon nang inabot bago ko maisakatuparan. Pero nagawa ko, tahimik na tumango si Mateo. Javier Santos, pamilyar ang pangalan, naalala niya ito. Isa itong iginagalang na bayani sa komunidad, hinahangaan sa kanyang integridad at matatag na paninindigan. Hindi siya ang tipong ang pamilya ay pagbibintangan ng kasinungalingan o imahinasyon. Muling tumingin si Sofia sa guhit na hawak pa rin sa nanginginig na kamay ni Mateo. Si Leon ang nagbigay niyan sa akin, marahang sabi niya. Nangyari yon pagkatapos subukang agawin ni Mario ang locket ko. Hindi sumigaw si Leon, hindi rin siya lumaban. Tumayo lang siya sa harap ko, nakatitig sa kanya. Hindi siya galit, tahimik lang, matatag, parang si Lolo kapag gusto niyang paalisin ang gulo kahit walang sinasabi.
At gumana, kinabahan si Mario. Umatras, ibinigay uli yung locket. Sandali siyang tumigil. Pagkatapos, inabot niya sa akin ang guhit na yon. Sabi niya, para raw maalala ko na hindi ako nag-iisa, na may magtatanggol sa akin palagi. Nakatitig si Mateo sa guhit na gawa sa Crayola, payak at pambata pero puno ng kahulugan. Gusto ng anak niyang protektahan ang iba, kahit hindi siya naprotektahan ng mundo. Sinabi mong inampun ka ni Clara 3 taon na ang nakakaraan. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Mateo habang unti-unting inuugnay ang bawat piraso ng kwento. Anong nangyari kay Leon? Bumaba ang tinig ni Sofia. Tumakas po siya. Mga 1 linggo bago ako kunin ni Mama. Kaya oo, mga 3 taon na ang nakakaraan. Tumatanda na rin po siya noon, baka mga 13 o 14. Ayaw na niyang manatili roon. Sabi niya may naaalala na raw siya, ang bahay nila. Isang malaking gate na bakal, kulay itim na may titik. Biglang tumingin si Mateo sa bintana, patungo sa dulo ng mahabang driveway. Doon, kitang-kita ang napakalaking gate na itim, may malinaw at marangyang ukit ng letrang C. Pinipigilan ni Sofia ang luha. Sabi niya, hahanapin na niya ang tatay niya at pagkatapos, nawala na lang siya. Sabi ng mga madre, tumakas siya. Hindi ko na po siya muling nakita. Parang dambuhalang alon ng galit ang dumaluyong sa loob ni Mateo. Halos hindi na niya kayang manatiling nakatayo. Galit sa mga taong nagnakaw sa anak niya, sa mga otoridad na bigong maibalik ito, sa mundong nagpatuloy na parang walang batang nawala, na parang hindi kailanman nabuhay si Luca. At ngayon, ito ang natuklasan niya. St. Jude's Home, maring sabi niya, nanginginig ang panga. Nasaan ito? Tumawid si Mateo sa silid sa kanilang mahahabang hakbang at dinampot ang telepono mula sa kanyang mesa. Handa na siyang tawagan si Alejandro, ang kanyang hepe ng seguridad o mismong komisyoner ng pulisya. Gagawin niya ang lahat, tatawagin ang sinumang kailangang tawagan, ngunit napigil siya ng tinig ni Clara, nanginginig sa takot. Sir, may isa pa pong bagay. Tumigil si Mateo, nakahinto ang daliri sa gitna ng pagtawag. Nakayuko si Sofia, halos hindi marinig ang boses. Hindi niyo na po pwedeng puntahan niyon, mahina niyang sabi. Bakit hindi? Matalim na tanong ni Mateo. Wala na po kasi yon, bulong ni Sofia. Nasunog! Mga 1 linggo lang matapos umalis si Leon. Buong lugar, wala na. Lahat ay naabo. Mga kwarto, mga papel, mga files, lahat po. Kaya rin po ako agad kinuha ni Mama, pinalilipat ng county ang lahat ng bata. Naisalba niya yung papeles ng pag-aampon sa huling sandali. Ang katahimikan pagkatapos noon ay hindi dala ng lungkot. Mabigat ito, puno ng tensyon, tulad ng isang palaisipang biglang ibinunyag ang pinakaitim nitong bahagi, isang batang tumakas at makalipas ang 1 linggo ang buong ampunan at lahat ng ebidensyang may kinalaman sa kanyang pagkakakilanlan ay nabura sa apoy. Hindi iyon basta trahedya, isa iyong sinadyang paglalaho. Muling humarap si Mateo kay Sofia. Hindi na lang siya basta bata, hindi na lang siya anak ng kasambahay. Siya na ngayon ang natatanging buhay na koneksyon sa kanyang nawawalang anak. Clara, malamig at tiyak ang boses ni Mateo, hindi na kayo babalik sa staff quarters ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Clara, litong-lito. Sir, lilipat kayo sa East Guest Wing. Mariin niyang sabi, walang alinlangang tono. Ano po? Hindi ko maintindihan. Hindi ka na nagtatrabaho para sa akin, sabi niya, muling tumingin kay Sofia at sa lumang guhit na hawak pa rin niya. Simula ngayon, nasa ilalim na kayo ng aking proteksyon. At pagkatapos ay hinarap niya si Sofia diretsyong tumitig sa kanya. At ikaw, tutulungan mo akong ibalik ang anak ko. Sa sobrang bigat at katiyakan ng kanyang tinig, napakagatlabi si Clara at tahimik na tumango, labis na nabigla. Hinigpitan niya ang pagkakayakap sa balikat ng anak. Mr. Rivas, hindi niyo na po kailangang gawin ito.
Nagsimula siya, pero agad ding humina ang kanyang boses, natabunan ng matinding paninindigan sa mga salitang binitiwan ni Mateo at ng apoy na ngayon ay muling nagliliyab sa likod ng kanyang mga mata. Hindi ito isang mungkahi, Clara. Kalmadong sabi ni Mateo, matatag at puno ng pinal na desisyon ang boses niya, pinutol ang anumang isasagot pa sana ni Clara. Ito ay isang bagay na kailangang gawin. Hindi na tinag ang ekspresyon niya. Kung kahit kalahati ng sinabi ng anak mo ay totoo at nagsisimula na akong maniwala na totoo nga, posibleng siya na lang ang tanging makakapagpatunay sa pagkakakilanlan ng anak ko. Ibig sabihin, nasa panganib siya, isa siyang target. Namutla si Clara habang unti-unting nauunawaan ang kahulugan. Hindi pa niya iyon naisip. Si Mateo, hindi na lang niya tinitingnan si Sofia bilang isang batang takot. Nakikita na niya ito bilang isang maluwag na hibla sa isang dekadang pagtatakip. At posibleng may mga mata pa ring nagmamatyag, mga taong ayaw mabunyag ang katotohanan. Target! Mahina niyang ulit at instinktibong hinila palapit si Sofia. Ang sunog, sabi ni Mateo, unti-unting tumatalas ang kanyang isipan na parang talim. Sabihin mo sa akin ang lahat ng naaalala mo tungkol doon. Sinubukang magbalik tanaw ni Clara. Nabalita ito. Ang sabi, aksidente raw, luma na raw ang mga kable ng kuryente. Sa pangunahing gusali, nagsimula ang apoy, yung may mga opisina. Gabi na po noon, 10 oras na. Mga opisina, ulit ni Mateo, hindi sa mga dormitoryo? Hindi po, sir, mahina namang sagot ni Sofia. Lahat po kami ay ligtas. Pero si Sister Maria, ang Madre Superiora, umiiyak kinabukasan. Paulit-ulit niyang sinasabi, lahat wala na. 30 taong papeles, kasaysayan, lahat wala na. Doon na po nagsimulang ilipat kaming mga bata kung saan-saan. Magulo na po talaga noon. Mabagal na tumango si Mateo, mariin ang pagkakakuyom ng kanyang panga. Hindi iyon aksidenteng trahedya. Isa yung planadong hakbang, isang sunog na sinadyang burahin ang mga tala, ngunit hindi ang mga bata. May taong nagsunog sa nakaraan para maitago ang isang bagay. Kailangan kong makausap ang ama mo, sabi ni Mateo, lumingon kay Clara. Si Kapitan Javier Santos, kasama mo ba siyang nakatira? Opo sir, retirado na po siya. Kasama namin sa apartment nag-alinlangan siya. Pero hindi siya madaling magtiwala, lalo na po sa mga taong katulad ninyo. Mga mayayaman. Magaling, sagot ni Mateo agad, at bahagyang lumitaw ang isang matalim na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang taong hindi basta nagtitiwala ang eksaktong gusto kong makasama sa panig ko. Bumalik siya sa kanyang mesa, buo na ang pasya. Ang ulap ng pagdadalamhating bumalot sa kanya ng isang dekada ay unti-unti nang naglalaho. Sa halip, may bagong damdaming pumalit. Isang layunin, malinaw at hindi matitinag. Clara, dalin mo muna si Sofia sa kusina. Si Mrs. Ortega, ang aking punong kasambahay, ang bahala sa inyo. Pakakainin kayo. Ipapapunta ko si Alejandro, ang aking hepe ng seguridad. Sasalubungin niya kayo doon at ihahatid sa East Guest Wing. Muling humarap si Mateo sa kanila at lalong tumigas ang kanyang anyo. Huwag kayong makikipag-usap kanino man sa ibang staff. Huwag kayong sasagot sa anumang tanong. Hindi na kayo narito bilang mga kasambahay. Naiintindihan niyo ba ako? Tumango si Clara, halos hindi makapagsalita. Alam niyang hindi ito hiling, ito ay utos. Opo, sir. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia at tumalikod na para umalis. Ngunit bago pa sila tuluyang makalabas, muling umaling-aungaw ang boses ni Mateo. Sofia! Lumingon ang bata, lumibot si Mateo sa mesa at dahan-dahang lumuhod sa harap ng bata. Ilang taon na, 10, marahil higit pa, mula nang huli siyang tumingin sa mata ng isang bata. Ang pagyuko ay nagpapaalalang may edad na ang kanyang katawan, ngunit mas masakit ang pagbangon ng pag-asa sa kanyang dibdib. Napakatapang mo ngayong araw, sabi niya, paos ang boses, pinipigilan ang damdamin.
Sinabi ko lang po ang totoo, sir, bulong ni Sofia. Sabi ni Lolo, ang katotohanan ay isang panangga. Matagal siyang tinitigan ni Mateo. Matalino ang lolo mo, sagot niya, at kailangan ko na manatili kang matapang. Kaunti na lang. Magtatanong si Alejandro at gusto kong sabihin mo sa kanya ang lahat. Lahat ng naaalala mo tungkol kay Leon, huwag mong itira ang kahit ano. Kakayanin mo ba yon? Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang kanyang locket at seryosong tumango. Mahahanap niyo po ba siya? Napakahina, napakatapat ng kanyang tinig at tila isang bigwas ang tama nito sa dibdib ni Mateo. Wala pang negosasyon o kasunduang pangnegosyo ang kailanmay nagpatahimik sa kanya gaya ng tanong na iyon. Tumayo siya at sa kanyang mukha ay unti-unting lumitaw ang isang anyo ng ganap na paninindigan. Kung siya'y nasa labas pa ng mundong ito, sabi ni Mateo, pupuntahan ko ang bawat sulok ng mundo hanggang maibalik ko siya. Tahimik na lumabas sina Clara at Sofia, marahang sumara ang mabigat na pintuan sa likuran nila. Matagal na nakatayo si Mateo sa loob ng kanyang opisina, ang kamay ay nakapatong sa gilid ng mesa. Unti-unting tumingala ang kanyang mga mata sa larawang nasa ibabaw ng fireplace. Ang mukha ni Luca na natiling bata nakapirmi sa oras. Leon, mahina niyang bulong. Inalagaan mo siya. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa kanya at hahanapin ka. Kinuha niya ang secure line at pinindot ang isang pindutan. Alejandro, aniya matatag ang tinig, i-clear mo ang buong schedule ko hanggang sa katapusan ng buwan. Hindi, wala akong pakialam sa Tokyo deal. Kanselahin mo. Sandali pang tumigil si Mateo sa kamuling nagsalita. May nangyayari rito sa Manor, isang bagay na personal. Kailangan mong ilipat sina Clara at ang anak niyang si Sofia sa East Wing. Mula ngayon, sila ay nasa ilalim ng aking personal na pangangalaga. Gusto ko ng 2 tauhan na nakaposte roon sa lahat ng oras. Walang papasok o lalabas nang walang malinaw kong pahintulot. Kahit mga kasambahay, mariing dagdag ni Mateo. Oo, Alejandro, seryoso ako. Tumigil siya, nakatitig pa rin sa larawan sa ibabaw ng fireplace. At gusto ko ang lahat, bawat file, bawat ulat, tungkol sa sunog sa St. Jude's Children's Home 3 taon na ang nakaraan. Kunin mo ang mga police report, ulat mula sa fire marshal, insurance documents. Gusto kong malaman kung sino ang may-ari ng property, sino ang pumirma sa mga inspeksyon, lahat ng detalye. Walang dapat maiwan. Pagkatapos pinindot niya ang isa pang button sa telepono sa mesa. Magpadala ng sasakyan para sunduin si Kapitan Javier Santos. Sabihin mong ito'y may kinalaman sa kanyang apo at siguraduhin mong alam niya ito'y kagyat. Sa kusina sa ibaba, ang lugar ay higit pa sa isang cooking area para itong banquet hall. Makintab ang mga countertop, pulidong marmol at nakahilera ang mga palayok na tansong nakasabit sa itaas. Mas malaki pa ito kaysa sa buong apartment na tinatawag na tahanan ni na Clara at Sofia. Maingat na gumalaw si Mrs. Ortega, ang punong kasambahay, habang inilalapag ang 2 mainit na pinggan ng inihaw na baka at patatas sa island counter. Napakalinaw ng bilin ni Ginoong Rivas, malumanay ngunit matatag ang tono niya. Hindi na kayo staff ngayon, bisita na kayo. Para kay Clara, napakagarbo ng pagkain. Pinaglaruan niya ang mga daliri, hindi alam kung paano tutugon. Mrs. Ortega, ako po, hindi ko po maintindihan ang nangyayari. Hindi ko rin tungkulin na intindihin, sagot ng kasambahay na may kabaitan. At hindi rin ito para questionin ninyo. Kumain na kayo, mukha kayong dumaan sa mabigat na karanasan. Tahimik si Sofia hanggang sa sandaling iyon. Marahan siyang tumingala at mahina ang sabi, baka po nakakita kami ng multo. Bago pa makasagot si Mrs. Ortega, may pumasok na lalaki. Nakasuot siya ng madilim na suit, kumikilos ng may disiplina at may dalang presensyang agad pinapansin ng kahit sino. Ako si Alejandro, aniya. Ako ang hepe ng security team ni Ginoong Rivas. Inatasan akong ihatid kayo sa inyong mga silid. Nanginginig ang tinig ni Clara. Ang tatay ko,
Darating ba siya? Darating po siya, sagot ni Alejandro. May sasakyang ipinadala na. Makikipagkita siya kay Ginoong Rivas sa opisina. Ihahatid ko na po kayo ngayon sa East Wing. Iyon ang pinaka-secure na bahagi ng bahay. Ang salitang iyon, secure, ay tila lumutang sa hangin na parang aninong hindi maikubli. Ang suite na kanilang pinasok ay malayo sa simpleng staff quarters na nakasanayan ni Clara. May sarili itong sala, may umaapoy na fireplace at dalawang malalaking silid na may matataas na bintana. Lumapit si Sofia sa isa at sumilip palabas. Sa ibaba, bumungad ang isang madilim at tahimik na hardin. Mama, mahina niyang sabi, natatakot po ako. Agad siyang nilapitan ni Clara at niyakap ng mahigpit. Ayos lang, anak, ligtas na tayo. Si Ginong Rivas, gusto lang niyang mahanap ang anak niya. May mahalaga kang nagawa. Nanatiling nakatayo si Alejandro sa may pinto, tahimik at kalmado. May bantay sa labas ng hallway, anya. Hindi kayo bilanggo, pero pakiusap, huwag kayong lalabas ng suite na ito. Ipapadala ang pagkain ninyo dito para sa inyong kaligtasan. Mas mabuting huwag makipag-usap sa iba. Bahagyang tumango si Clara, maputla ang kanyang mukha. Mas mukha itong kulungan kaysa guest room. Hindi ito kulungan, ma'am, mahinahong sagot ni Alejandro. Isa itong ligtas na silid. Naniniwala si Ginong Rivas na may mahalagang naaalala ang anak mo. At dahil doon, kayo ngayon ay napakahalaga at marahil nasa panganib. Magandang gabi po. Lumabas siya at ang marahang klik ng kandado ang tanging tunog na naiwan. Sa silid aklatan, nakaharap na si Mateo kay Kapitan Javier Santos. Ang matanda ay matangkad at payat, nasa mga 70 taong gulang. Ang balat ay binagyo na ng panahon pero tuwid pa rin ang tindig at may autoridad pa rin sa bawat kilos. Ang matatalim niyang asul na mga mata ay diretsong tumingin kay Mateo, walang takot. Isa siyang lalaking hindi madaling ma-impress, lalo na ng yaman o reputasyon. Nasa bahay mo ang anak ko, mariing wika ni Javier. Tumawag siya sa akin, umiiyak. Sinabi niyang may bantay raw sa pinto nila. Hindi ko gusto na parang ikinukulong ang pamilya ko. Kapitan Santos, sagot ni Mateo, pinanatiling kalmado ang tinig. Salamat po sa pagpunta. Pakiusap, maupo po muna kayo. Tatayo ako, matigas na sagot ni Javier. Hindi sila ikinukulong, paliwanag ni Mateo. Sila'y pinoprotektahan. Protektahan mula saan? Sa'yo, singhal ni Javier. Ang mga lalaking tulad mo, akala nyo kaya nyong kontrolin ang mga tao na parang mga piyesa sa laro dahil lang may kapangyarihan at pera kayo. Hindi ito tungkol sa pera, sagot ni Mateo, kalmado ang tinig. Tungkol ito sa anak ko. Ang apo mong babae, naniniwala siyang kilala niya siya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Javier. Narinig ko ang sinabi niya, hindi nagsisinungaling si Sofia, pero bata pa siya. Masakit ang kwento, maaaring may hindi lang siya naintindihan. Naalala niya ang aso ng anak ko, mahinang tugon ni Mateo. Napahinto si Javier. Alam niya ang pangalan Toby, dugtong ni Mateo. Alam niyang mahilig itong habulin ang mga seagull sa tabing dagat. Hindi niya kayang imbentuhin yon. Wala yon sa kahit anong artikulo, hindi nasabi sa media. Pamilya lang ang nakakaalam nun. Isa iyong pribadong alaala ng pamilya, isang bagay na iilan lang sa buong mundo ang nakakaalam. Nanlisik ang mga mata ni Javier Santos. Bilang isang sundalo, alam niya kung gaano kabigat ang mga detalye at gaano kadelikado ang pagkakatugma ng mga ito. Kayo mangging aso, bulong niya, mahina pero matalim ang tono. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa batang lalaki, yung nagtatanggol sa kanya, yung mahilig gumuhit. Bahagyang tumango si Mateo. Ang apo mo, Kapitan, siya ang kauna-unahang tunay na lead ko sa loob ng 10 taon. Naalala niya ang mga bagay na walang ibang pwedeng makaalala. Sinabi niya ring nasunog ang ampunan, ang St. Jude's, 1 linggo matapos tumakas ang batang si Leon.
Nanginginig ang panga ni Javier. Ilang ulit na siyang nakaligtas sa digmaan dahil marunong siyang makaramdam ng panganib bago pa ito lumitaw. Isang sunog, dahan-dahan niyang sabi, para burahin ang katotohanan, sirain ang ebidensya. Tama, sagot ni Mateo. Ibig sabihin, kung sino man ang kumuha sa anak ko, kung sino man ang nagtago sa kanya, alam nila kung nasaan siya. At kapag nalaman nilang may batang babaeng nakaalala sa kanya na kaya siyang makilala, siya naman ang magiging puntirya. Tapos ni Javier, seryoso ang tinig. Isang natitirang ebidensya. Nagkatitigan ang dalawang lalaki, hindi na bilang bilyonaryo at sundalo, kundi bilang mga ama, pinagbuklod ng isang mas mahalagang layunin kaysa estado o pinanggalingan. Anong plano? Tanong ni Javier. Makikipag-usap si Alejandro, ang aking chief of security, kay Sofia. Sagot ni Mateo, gusto kong andun ka rin, nagtitiwala siya sa'yo, kailangan niya yon. At ikaw? Malalaman ko kung sino ang nagsindi ng apoy. Sagot ni Mateo, mababa at matindi ang boses. Saktong pumasok si Alejandro sa silid, may hawak na Manila folder. Seryoso ang mukha, mahirap basahin ang emosyon. Sir! Anya, preliminary findings tungkol sa sunog sa St. Jude's. Sige, magsalita ka, utos ni Mateo, sabay harap sa kanya. Ang sunog ay nangyari 3 taon na ang nakalipas sa St. Jude's Home for Children. Ayon sa opisyal na ulat na pinirmahan ni Fire Marshal Rafael Duarte, ang sanhi raw ay sira sa electrical wiring. Lubos na nasira ang estruktura, isinara ang kaso bilang aksidente. Aksidente, ulit ni Mateo, tuyo ang boses. Sinuri ko si Duarte, patuloy ni Alejandro. Nag-file siya ng early retirement 2 linggo lang matapos niyang lagdaan ang ulat. Bumili ng kondo sa tabing dagat sa Florida. Bayad ng buo, walang utang. Tumingin siya pataas. Bumili rin siya ng 40 talampakang fishing boat. Bayad din ng buo, lahat yon sa sahod ng isang fire marshal. Naglabas ng tuyong tunog si Javier, seryoso, malamig. Binayaran siya, tinakpan ang katotohanan. May dagdag pa, sabi ni Alejandro habang binubuksan ang folder. Sinundan ko kung sino ang may-ari ng gusali. Hindi ito pagmamay-ari ng lokal na diocese gaya ng inaasahan. Nasa pangalan ito ng isang pribadong foundation. Anong foundation? Tanong ni Mateo. Saglit na tumahimik si Alejandro. Nasa ilalim ito ng Evergreen Foundation, isang charitable trust. Nagpa-background check ako. At sa loob ng 15 taon, iisang kumpanya lang ang nagbibigay ng donasyon sa Evergreen, isang holding company na nakarehistro sa Delaware. Ramdam ni Mateo ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang dibdib. Iba ito sa dalamhati, mas mabigat, mas malamig. Anong holding company, Alejandro? Tumingin si Alejandro sa hawak niyang papel. Isa po itong subsidiary ng Rivas Development, sir. Tahimik ang buong silid. Mula sa pasilyo, bawat tik ng grandfather clock ay parang umaalingaw-ngaw. Tumalikod si Javier kay Mateo. Anong sinabi niya? Namutla ang mukha ni Mateo. Ramdam niya ang pintig ng dugo sa sentido. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at kumapit sa gilid nito para hindi siya matumba. Nagsalita siya sa mahinang, nanginginig na tinig. Ang ibig niyang sabihin, may taong nasa loob mismo ng kumpanya ko ang gumamit ng pera ko para punduhan ang ampunan kung saan ikinulong ang anak ko. Ang katotohanan ay tumama na parang suntok sa dibdib. Hindi pala ang kalaban ang nasa labas. Nasa loob na sila ng bakuran. Isang patak ng pawis ang dumaloy sa sentido ni Mateo. Hindi naman mainit sa silid, pero pakiramdam niya ay nalulunod siya. Sa loob ng 10 taon, siya mismo ang hindi na malayang nagpundo sa bilangguan ng sariling anak. Napakalalim ng pagtataksil, parang patalim sa tagiliran. Si Javier ang unang nagsalita. Ginoong Rivas, anya, matigas ang boses na parang bakal. Matagal nang may ahas sa loob ng tahanan mo.
Tumingala si Mateo, naglalagablab ang mga mata sa galit. Ahas! Ulit niya, at puputulin ko ang ulo nito. Pinindot niya ng mariin ang intercom button. Alejandro. Mabilis na bumalik si Alejandro sa silid. Alam na niya ang kasunod. Nabasa na niya ang file. Alam niya ang ibig sabihin nito. Sino? Mababa ngunit nakamamatay ang boses ni Mateo. Sino sa kumpanya ko ang pumirma para sa Evergreen Foundation? Sino ang nag-aproba ng pera? Sino ang nagpaganap nito? Maingat ang sagot ni Alejandro habang hawak ang kanyang telepono. Subsidiary po ito, sir. Nasa ilalim ito ng Division ng Charitable Donations na pinamumunuan ni... Huwag mo sa aking sabihin kung sino ang namumuno. Sigaw ni Mateo, tuluyang nawala ang pagpipigil. Sabihin mo kung sino ang pumirma sa mga tseke. Gusto ko ang pangalan ng taong gumawa ng account na yon, mariin niyang dagdag. At ang pangalan ng nag-aproba ng mga bayad, kahit kailangan mong gisingin lahat ng accountant at abogado sa syudad na, to, gawin mo. Gusto ko ang pangalang yan sa mesa ko sa loob ng 1 oras. Opo sir, sagot ni Alejandro habang mabilis nang lumalabas ng silid. Sandali, biglang sabi ni Javier. Parehong tumingin sa kanya ang 2 lalaki. Matatag ang mga mata ng matandang sundalo, kalmado ang tono, ngunit malinaw at madiin. Tinitingnan mo ito bilang isang negosyante, sabi ni Javier kay Mateo. Sinusundan mo ang pera, matalino yon, pero may isang bagay kang nakakalimutan, ang bata. Agad na nawala ang galit ni Mateo, napalitan ng matalas at kontroladong atensyon, ang parehong focus na nagtayo ng kanyang imperyo. Anong tungkol sa kanya? Siya lang ang nakakakita sa anak mo, sabi ni Javier. Kung gusto mong makuha ang buong katotohanan, kailangan mong malaman kung ano ang naging buhay niya sa lugar na iyon. Sino ang namuno? Sino ang dumalaw? Ano ang ginagawa nila kapag walang nakakakita? Doon nagtatago ang katotohanan. Dahan-dahang tumango si Mateo, tama ang matanda. Alejandro, ikaw ang bahala sa financial side. Pero magpadala ka ng 2 sa pinakamagaling mong tao, yung talagang pinagkakatiwalaan mo sa East Wing. Gusto kong makausap nila si Sofia. Pagkatapos ay tumingin siya muli kay Javier. Gusto ko ring nandoon ka, may tiwala siya sa'yo. Kakailanganin niya yon. Tumango si Javier. Pupunta ako ngayon. Hindi, sagot ni Mateo, mariin ang boses. Hintayin mo ang mga tao ni Alejandro. Walang sino man sa bahay na to ang gagalaw mag-isa ngayong gabi. Hindi hanggang malaman ko kung sino talaga ang kalaban natin. Sa East Wing, mabigat ang katahimikan sa buong silid. Nakapulupot si Sofia sa alpombra, yakap ang tuhod niya. Naglalakad-lakad si Clara malapit sa madilim na fireplace. Maputla ang mukha, bakas ang pag-aalala. Nang bumukas ang pinto, tumingin si Sofia at agad siyang tumakbo papunta sa kanyang lolo. Lolo! Sigaw niya mahigpit na yakap habang humahagulgol. Bahagyang lumuhod si Javier at niyakap siya ng mahigpit. Ayos lang, sundalo. Nandito na ako. Tumingin siya sa kanyang anak. Clara, kinakaya mo ba? Bahagyang tumango si Clara, nanginginig ang tinig. Natatakot lang kami, Dad. Alam ko, malambing na sagot ni Javier. Pero ligtas kayo dito. Pumasok sa silid ang 2 lalaki, kapwa matangkad, malalapad ang balikat, nakasuot ng itim na suit. Hindi mabasa ang ekspresyon nila, pero agad silang nagdala ng katahimikan at autoridad sa silid. Narito ang mga lalaking ito para magtanong ng ilang bagay, sabi ni Javier kay Sofia habang inaakay siya paupo sa sopa. Trabaho sila para kay Ginoong Ribas. Dito lang ako sa tabi mo habang kausap ka nila. Ayos ba yon? Tumango si Sofia, mahigpit na hawak ang kanyang kwintas. Isa sa mga lalaki, si Miguel, kalmadong tao, mahinahon ang kilos, ay naupo sa tapat ni Sofia. Mabait ang kanyang mukha, pero matalim ang mga mata. Walang detalye ang nakakalusot. Sofia, panimula niya sa mababa at pantay na tinig. Gusto lang naming pag-usapan ang tungkol sa St. Jude's, tungkol sa kaibigan mong si Leon. Ayos lang ba yon? Opo, mahina niyang sagot. Nabanggit mong may madre, si Sister Maria.
Siya ba ang namumuno doon? Tumango si Sofia, nag-iisip. Matanda na siya talaga, gusot na gusot ang mukha niya. Hindi naman siya masama, pero palagi siyang mukhang takot. Takot? Tanong ni Javier bahagyang yumuko palapit. Takot saan? Nag-alinlangan si Sofia bago bumulong sa mga bisita. Huminto sa pagsusulat si Miguel. Mga bisita, sino sila? Hindi sila pumupunta para sa amin, sabi ni Sofia umiling. Para kay Sister Maria sila, minsan sa gabi, nakasakay sa malaking itim na kotse. Tahimik palagi. Bahagyang huminto ang ballpen ni Miguel sa ibabaw ng papel. Itim na kotse, may nakita ka bang sakay? Bahagyang tumango si Sofia. Isang beses, hindi ako dapat gising noon. Masakit ang tiyan ko kaya nasa infirmary ako sa unang palapag. Narinig ko ang kotse kaya sumilip ako sa bintana. Gabi na talaga nun. Anong nakita mo? Mahinang tanong ni Miguel. May lalaking bumaba, sabi ni Sofia. Matangkad siya, nakasombrero, at may singsing siya. Naalala ko kasi kumikislap yon nung itinuro niya si Sister Maria. Parang iiyak na si Sister Maria nun. Yumuko si Miguel, seryoso. Singsing! Anong klaseng singsing? Ginto, sagot ni Sofia. Kunot ang noo habang inaalala. Malaki. May berdeng bato sa gitna, madilim na berde, parang kulay ng gubat. Napalunok siya, nakakatakot siya. Nung tumingin siya pataas, pakiramdam ko nakita niya ako. Kahit madilim. Mas hinigpitan ni Javier ang yakap niya sa apo. Ligtas ka na ngayon, sundalo, walang mananakit sa'yo. Nakita ba ni Leon ang lalaking yon? Tanong ni Miguel. Tumango si Sofia. Sa tingin ko, oo, kaya siya natakot. Sinabi niya sa akin isang beses na sinungaling ang mga yon. Sinabi niyang isa si Sister Maria sa kanila. Ang sabi niya, nagkukunwaring mababait pero halimaw talaga. Yon ang mismong sinabi niya. Nagkatinginan si Miguel at ang kasamang guwardiya. May nasabi pa ba si Leon tungkol sa kung saan siya galing? Tungkol lang sa aso. Mahina at malungkot na sabi ni Sofia. At sa dagat at sa gate na may letrang C, tumigil siya, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. At tungkol sa nanay niya, sabi niya sobrang miss na niya ito. Sinabi niyang amoy bulaklak daw ang mama niya. Samantala, sa kanyang tanggapan, paikot-ikot si Mateo, hindi matahimik, hindi mapakali. Lumipas na ang oras na kanyang hinihintay, 10:00 na ng gabi. Biglang tumunog ang secure na linya sa kanyang mesa. Agad niyang sinunggaban ang telepono. Alejandro, magsalita ka. Nakuha ko na po ang impormasyon, sir. Ang Evergreen Foundation ay itinatag 15 taon na ang nakakaraan. Ang pondo ng kumpanya natin ay pinadaan sa 3 magkakaibang account bago ito makarating doon. Pero ito ang pinakamahalagang detalye, ang taong nasa likod ng lahat ng ito ang nag-ayos ng lahat at nag-apruba ng tuloy-tuloy na donasyon. Si Ricardo Delgado po. Nanlambot ang kamay ni Mateo, tumama ang telepono sa mesa, malakas ang tunog ng pagkabagsak. Ricardo Delgado, ang kanyang bayaw, kapatid ng kanyang yumaong asawa, Uncle Ricardo. Ang lalaking kasama niya sa libing ni Elena, ang lalaking umiyak at niyakap si Luca, tinawag itong anak na hindi niya nagkaroon. Ang parehong taong itinalaga niya mismo upang pamunuan ang charity division ng coal business. Isang posisyong siya mismo ang nagbigay. Nandito siya kanina, bulong ni Mateo. Bumisita pa ito kaninang hapon, gaya ng nakagawian para gunitain ang anibersaryo. 10 taon na, Mateo, sabi ni Ricardo noon. Panahon na para pakawalan mo. Gusto ni Elena na matahimik ka na. Kapayapaan. Paulit-ulit ang salitang yon sa isip ni Mateo, pero ngayon puno ito ng pait. Ang lalaking nagsabi sa kanyang mag-move on ay siyang buong panahong nagtago sa anak niya. At alam na alam nito ang ginagawa niya. Bumukas ang pinto, pumasok si Alejandro. Isang tingin lang sa mukha ni Mateo, alam na niya ang lahat. Nalaman niyo na, mahina niyang sabi. Ricardo, sagot ni Mateo, mabigat ang bawat pantig. Siya yun.
Sir, may isa pa pong bagay, dagdag ni Alejandro. Kakarating lang ng report mula sa East Wing. Nag-ikot ang isip ni Mateo. Anong sinabi ng bata? Sinabi niyang may lalaking pumunta sa ampunan, ani Alejandro. Mahinang-mahina ang boses. Matangkad. Pinatakot si Sister Maria. Dumadating sa gabi. Nakasakay sa itim na kotse. Binanggit niya ang singsing, patuloy ni Alejandro. Malaki, ginto. May madilim na berdeng bato. Huminto si Mateo sa paglalakad. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin sa side table na puno ng mga larawan sa pilak na frame. Naroon ang larawan nila ni Elena, isang kuha ni Luca habang naglalaro sa tabing dagat, at isang litrato mula sa huling company gala. Kinuha niya ito gamit ang nanginginig na kamay. Larawan nila, siya, si Elena at si Ricardo, lahat nakangiti. Pinagmasdan ni Mateo ang kamay ni Ricardo nakapatong sa balikat ni Elena. Sa kanyang kanang maliit na daliri, may makapal na gintong signet ring, nakaukit ang kanilang family crest. Sa gitna nito, isang parisukat na emerald, malalim ang berdeng kulay. Papatayin ko siya, bulong ni Mateo, mababa ang tinig pero matalim. Sir, mabilis na sabi ni Alejandro, kailangan nating mag-ingat. Matagal na itong nangyayari, delikado siya. Kinuha niya ang anak mo, sinira niya ang asawa mo. Ang sunog, singit ni Mateo, matalas ang tono. Binayaran niya ang fire marshal. May access siya, kumpirma ni Alejandro, at may dahilan. Noon pa man, naniniwala siyang nagtaksil ka kay Elena at dapat daw hati kayo sa yaman ng coal business. Kaya kinuha niya ang anak ko, mariing sabi ni Mateo. Hinayaan niyang mamatay ang asawa ko sa sakit at pagkalungkot. Iniwan niya akong mag-isa sa bahay na to para lang sa pera. At ngayon, alam na niya, dagdag ni Alejandro, mababa ang boses, o malapit na niyang malaman, ang bagong kasambahay at ang anak niya ilipat sa East Wing. Maglagay ng gwardya sa pintuan nila, kansilahin ang lahat ng schedule mo. Hindi siya tanga, sir. Matalino siya. Mararamdaman niyang may kakaiba. Mahahalata niyang may lumalabas na katotohanan. Tumingin si Mateo diretso sa mga mata ni Alejandro. Si Sofia, sabi niya, pupuntahan niya ang bata. May malamig na kilabot na dumaan sa likod ni Mateo. Ngayon, malinaw na ang kalaban. May pangalan na. At ang kalabang ito ay galing sa sarili niyang pamilya. Susubukan niyang lapitan si Sofia, ulit ni Mateo. Hindi siya magtatagumpay, mariing sabi ni Alejandro. Nakasecure na ang East Wing. Ang pinakamagagaling kong tao ang nagbabantay doon, pero gagalaw pa rin siya. At hindi niya yon gagawin ng hayagan. Puno ng galit at pagkakanulo ang isip ni Mateo. Kabisa niya ang bahay na ito. Bawat pasilyo, bawat silid, kilala niya ang mga staff. Kilala ka niya, dagdag ni Alejandro. At ngayon ang anibersaryo, dugtong ni Mateo. Iniisip niyang lunod na lunod ako sa lungkot. Nakakulong sa kwartong to, may hawak na alak, wasak. Iniisip niyang basag ka na. Tumingin si Mateo sa larawan ng anak niya. Basag, mahina. 10 taon siyang nabuhay sa kahinaan, pero hindi na ngayon. Yan ang cover mo, sir, sabi ni Alejandro. Magpatuloy ka sa pagpapanggap bilang basag na tao. Ako ang bahala sa iba. Kailangan kong hukayin ang koneksyon ni Ricardo. Kasabwat niya ang fire marshal, pati si Sister Maria. Nasaan na siya ngayon? Hanapin mo siya, utos ni Mateo. At tukuyin kung nasaan si Ricardo Delgado. Gusto kong malaman ngayon din. Tumango si Alejandro at agad lumabas, iniwan si Mateo sa katahimikan. Muling bumalik ang tingin ni Mateo sa larawang nasa pilak na frame. Siya, si Elena at si Ricardo. Ang kamay ni Ricardo nakapatong sa balikat ni Elena. Suot ang mabigat na singsing na may madilim na berdeng bato. Umupo ka sa hapag ko, mariing isip ni Mateo na parang may lason ang galit sa dibdib. Uminom ka ng alak ko, umiyak ka sa tabi ko habang inililibing siya.
Sinabihan mo akong magpatawad, magpahinga. Biglang tumunog muli ang secure line. Ang pangalan sa caller ID, R. Delgado. Malakas ang tibok ng dibdib ni Mateo. Ang ahas, sinusuri ang pain. Hinayaan niyang tumunog. Minsan, dalawa. Malalim siyang huminga, nanginginig. Pumikit siya, tinawag ang sakit na matagal na niyang kinikimkim at ginamit ito bilang maskara. Sinagot niya ang tawag. Ricardo, mahinang sabi niya, magaspang at mababa ang boses. Pagod, tunay na lutang sa pagod. Mateo, sagot ni Ricardo, salamat sa Diyos. Gusto ko lang sanang kamustahin ka. Makinis ang tono niya, masyadong makinis, parang pulot na may tinatagong pait. Mahirap na araw siguro, hindi ko alam kung tama bang tumawag ako. Sinungaling, naisip ni Mateo, naghahanap ka lang ng sagot. Ayos lang, Ricardo, mahina niyang sabi. Isa na namang taon, alam mo na yon. Oh, sagot ni Ricardo malumanay. Alam ko! Saglit na katahimikan. Makinig ka, dagdag ni Ricardo. Buti na lang at nasagot mo. Nabanggit ni Sergio Vidal na kinansela mo raw ang biyahe sa Tokyo. Ayos ka lang ba? Wala kang sakit, di ba? Ayan na. Ang totoong dahilan ng tawag. Napansin na niya ang pagbabago. Pinilit ni Mateo ang buntong hiningang puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Pagod lang, Ricardo. Pagod sa ingay. Sa lahat, wala lang talaga ako sa sarili ngayong araw. Isa pang katahimikan, nag-iisip si Ricardo, may bigat ang alibi, kapanipaniwala. Siyempre, sagot ni Ricardo, malambing pa rin ang boses. Naiintindihan ko. Sa totoo lang, yan din ang dahilan ng tawag ko. Bakit hindi na lang ako dumaan dyan? Mag-inuman tayo, tayong dalawa lang. Para kay Elena, para kay Luca. Humigpit ang hawak ni Mateo sa telepono. Gusto niyang pumunta rito para makita kung may nagbago. Huwag! Napabilis ang sagot ni Mateo. Napansin niya ito. Agad niyang binago ang tono, pinahina. Huwag na, Ricardo, salamat talaga. Pero matutulog na ako. Kailangan ko lang mapag-isa ngayong gabi. Sigurado ka? Nasa 10 minuto lang ako mula diyan. Sigurado ako, sagot ni Mateo. Matatag ang tinig, may bahid ng pagod. Salamat, Ricardo. Magandang gabi. Tinapos niya ang tawag. Nangangatog ang mga kamay niya, hindi sa takot, kundi sa galit. Hindi siya naniwala, bulong ni Mateo sa katahimikan. Paparating siya. Pinindot ni Mateo ang intercom. Alejandro, paparating na siya. Papunta na rito si Delgado. May hinala na siya. Hayaan mo siyang dumating, sir, sagot ni Alejandro, kalmado at tiwala. Ang mga gwardya sa East Wing ay nakadisguise bilang maintenance crew. Hindi niya mapapansin. Pero naka-alerto ang perimeter team. Pagkaalis niya, susundan natin siya basta ipagpatuloy mo ang pag-arte. Maging isang nagluluksa at wasak na asawa. Sa East Wing, seryosong nakatingin si Javier Santos sa kanyang anak at apo. Mabigat ang kanyang mukha, puno ng paninindigan. Clara, hindi na lang basta saksi ang batang yan, sabi niya. Kasama na siya ngayon at siya ang unang nagpaputok. Ngayon kailangan nating tiyakin na may panlaban siya. Umupo siya sa tabi ni Sofia, kalmado ang anyo pero seryoso. Magaling ang ginawa mo kanina, Sofia, malambing niyang sabi. Pero ngayon, kailangan ko ang atensyon mo sa isa pang bagay. Hindi yung nakakatakot, gusto kong isipin mo si Leon. Iniisip ko na po siya, Grandpa. Mahina niyang sagot. Alam ko, pero subukan mong alalahanin pa. Magaling ka sa pagtingin ng detalye. Sinabi mong gusto niyang iguhit ang dagat. May nabanggit ba siya kung saan yon? Nag-alinlangan si Sofia, kunot noo habang nag-iisip. Sabi niya, may bahay daw malapit sa tubig. Gustong-gusto yon ng mama niya. May iba pa ba? Tanong ni Javier, marahang umaasang may dagdag pa. Binanggit niya ang mga puting upuan sa veranda at isang ibon. Unti-unting banggit ni Sofia. Ibon? Tanong ni Javier bahagyang yumuko palapit. Kahoy na ibon, tumango si Sofia. Nasa isang poste, umiikot kapag may hangin, kulay puti.
Sabi niya, ang tatay niya ang naglagay nun doon. Kita raw niya yon mula sa bintana at pakiramdam niya ligtas siya kapag nakikita niya yon. Nagbago ang ekspresyon ni Javier. Clara, may beach house ba si Ginong Rivas? Sa tingin ko meron, sagot ni Clara. Dapat nasa mga file yon. Mahalaga yan, sabi ni Javier. Kailangang marinig to ni Ginong Rivas. Bago pa sila makagalaw, biglang napasinghap si Sofia at mahigpit na hinawakan ang kanyang kwintas. Bakit anak? Tanong agad ni Clara. Yung pangalan, bulong ni Sofia, may isa pa akong naalala. Sabi niya ang pangalan niya ay Leon, pero sinabi rin niya ang buong pangalan niya ay Leon Luca. Namuo ang takot sa kanyang mga mata at ipinaliwanag niya kung bakit. Bakit anak? Dahil sa lalaking may sing-sing, nanginginig ang boses niya. Nagtatago si Leon sa ilalim ng kama, sumisigaw yung lalaki kay Sister Maria, tinawag siyang pamangkin. Tapos sinabi niya, tawagin mo siyang Leon. Si Luca Rivas ay wala na, nilibing na ang pangalang yan. Pinilit niyang pumayag si Sister Maria, umiiyak siya, pumikit si Javier. Yon ang nawawalang piraso. Pamangkin, bulong niya. Kailangan nating sabihin to kay Mr. Rivas, giit ni Clara. Hindi sa telepono, sagot ni Javier. Sobrang delikado, kakausapin ko ang gwardiya, siya na ang magpaparating ng mensahe. Manatili kayo rito, ilock niyo ang pinto pagkatapos kong umalis. Sa ibaba, tumunog ang doorbell. Umalingaw-ngaw sa tahimik at malawak na bahay. Lumapit si Mrs. Ortega upang sagutin ito, maputla ang mukha. Sa mga aninong malapit sa hagdanan, nakatayo ng matatag si Mateo, matigas ang puso, parang bato. Umangat ang pinto ng dahan-dahan. Nakatayo sa labas si Ricardo Delgado, may hawak na mamahaling bote ng whisky at may ngiting puno ng pagkukunwari. Ricardo, sir, pautal na sabi ni Mrs. Ortega, sinabi po ni Ginoong Rivas na matutulog na siya. Kalokohan, sagot ni Ricardo, agad na pumasok ng walang pag-aalinlangan. Sumuyod ng tingin ang kanyang mga mata sa buong pasilyo. Sa gabing tulad nito, kailangan niya ang pamilya. Nagpatuloy sa paglalakad si Ricardo, palalim sa bahay. Mabigat ang katahimikan sa loob. Mateo, tawag niya. Lumabas si Mateo mula sa dilim, maayos ang anyo pero bakas sa mukha ang pighati. Ricardo, sinabi ko na sa'yo, pilit niyang wika, gusto ko lang mapag-isa ngayong gabi. At narito ako para siguraduhin hindi mangyayari yan, sagot ni Ricardo, sabay patong ng kamay sa balikat ni Mateo. Pinilit ni Mateo na huwag magpakita ng kahit anong reaksyon. Isang tagay lang para kay Elena, para kay Luca, sabi ni Ricardo habang patuloy na pinapansin ang paligid, alerto sa anumang kakaiba. Wala siyang napansin. Sige, mahinang tugon ni Mateo, isang tagay. Pinangunahan niya si Ricardo papunta sa silid-aklatan. Habang naglalakad, sumulyap si Ricardo sa direksyon ng East Wing. Tahimik dito wika niya ng kaswal. Day off ng staff? Parang ganun na rin, sagot ni Mateo habang binubuksan ang pinto. Tahimik ay maganda, pero huwag masyadong tahimik, sagot ni Ricardo, sumusunod sa kanya sa loob. Lumapit si Mateo sa mesa kung saan naroon ang mga decanter, pero natigilan. Nagdala ka pala, sabi niya nang mapansin ang bote. Pinakamaganda lang, sagot ni Ricardo, inilapag ito sa mesa, pero biglang may sumilay sa paningin niya. Isang tuping papel, guhit ng Crayola. Nanikip ang dibdib ni Mateo, nakalimutan niyang itago ito. Isang pagkakamali. Inabot ni Ricardo ang papel. Ano to? Mukhang drawing ng bata. Huwag mo yang hawakan, mariing sabi ni Mateo. Masyadong matalim ang tono niya. Napahinto si Ricardo, nakabitin pa ang kamay sa ibabaw ng iginuhit. Dahan-dahan siyang lumingon at nawala ang magalang na ekspresyon sa kanyang mukha. Napagtanto agad ni Mateo ang pagkakamali. Pumikit siya, pinilit gawing nanginginig ang boses. Wala yan, hindi mahalaga. Isa lang yang lumang guhit ni Luca. Nahanap ko kanina sa isang kahon. Ricardo, pakiusap. Huwag mo na lang pansinin.
Tinitigan siya ni Ricardo, saka ang papel. Ang magaspang na guhit ay nagpapakita ng batang babaeng blondina, isang mas matangkad na lalaki at isang asong kayumanggi. Wala siyang matandaang kakilalang batang blondina si Luca. Siyempre, sagot ni Ricardo sa wakas, sabay atras ng kamay. Bumalik ang pamilyar na ngiti sa kanyang labi, pero wala nang buhay ang kanyang mga mata. Patawad. Lumang alaala lang pala, pero sa loob-loob niya may nabago. Maaring hindi pa niya alam kung ano, pero sigurado siyang may mali. Hindi iyon guhit mula sa nakaraan at ang reaksyon ni Mateo ay hindi lungkot, kundi takot. Kumapal ang katahimikan sa pagitan nila, parang ahas na nakaramdam ng paggalaw sa damuhan. Lumangang alaala, mahinang ulit ni Ricardo. Lumakad siya papunta sa may fireplace, kunwaring hinahangaan ang retratong nakasabit sa itaas nito. Ang guwapo ni Luca noon, kamukha talaga ni Elena na pabuntong hininga siya. Sa isang banda, buti na lang at di na niya nasaksihan ang ganitong katahimikan. Sinadya ang mga salita. Gusto niyang makita si Mateo na kumurap at nangyari nga, pero hindi dahil sa lungkot, kundi sa pagpipigil. Lahat tayo miss na miss siya, ani Mateo habang pilit pinapanatiling kalmado ang paghinga. Nagbuhos siya ng whiskey sa 2 baso, patuloy sa pagpapanggap. Isang tagay lang, di ba? Oh, isang tagay. Sinundan ni Ricardo ng tingin ang bawat galaw niya. Alam mo Mateo, nag-aalala ako sa'yo. Kinansela mo yung biyahe mo, nagkukulong ka rito, tapos kung ano-anong luma ang hinahanap mo. Saglit siyang tumigil. Sigurado ka bang luma na yan? Bago pa ang Crayola. May dumapong lamig kay Mateo, kumabog ang pulso niya sa leeg. Nasa kahon lang, matigas niyang sagot. Kasama ng mga gamit ni Luca, hindi ko chine-check ang petsa ng mga alaala. Binuhos niya ang alak habang nanginginig ang kamay, bahagi ng pagpapanggap. Iniabot niya ang isang baso kay Ricardo. Nagdikit ang mga daliri nila saglit. Kumislap sa ilaw ang gintong singsing sa kamay ni Ricardo, ang may madilim na berdeng bato. Para kay Elena, ani Ricardo habang itinataas ang baso. At para kay Luca, naway matahimik silang dalawa. Itinaas din ni Mateo ang kanyang baso pero hindi niya kayang inumin. Sumama ang pakiramdam niya sa amoy pa lang ng alak. Tahimik niyang ibinaba ang baso. Hindi ko kaya, mahina niyang sabi habang lumilingon palayo. Umalis ka na. Hindi ako magandang kasama ngayong gabi. Matagal siyang tinitigan ni Ricardo. Napansin niya ang nanginginig na mga kamay, ang hindi pa nagagalaw na inumin, ang hirap na itinatago. Pagkatapos, bumuntong hininga siya, kunway may malasakit. Tama ka. Masyado akong nangulit, maingat niyang inilapag ang sariling baso sa tabi ng guhit. Magpahinga ka na, Mateo. Tumalikod siya at habang papalabas ay tila may naalala. Oo nga pala, anya ng paangil, parang walang ibig sabihin. Narinig ko raw na may bago kang katulong. Si Clara ba? Kumusta naman siya? Mabilis na napatingala si Mateo. Hindi iyon inosenteng tanong. Tumpak may laman. Alam ni Ricardo. Pinagdugtong-dugtong na niya ang mga piraso, ang katulong, ang nakanselang biyahe, ang guhit na hindi dapat nakita. Ayos lang siya, maingat na sagot ni Mateo, matigas ang boses. Isa lang siyang katulong. Siyempre, sagot ni Ricardo, bit-bit pa rin ang mapagkunwaring ngiti. Kasi nga, may narinig lang ako, may anak daw siya, batang babae, blondina, mga 12 anyos? Bahagya siyang tumagilid ng ulo. Nagulat lang ako na pinayagan mong may bata rito sa ganitong kalagayan. Nanigas ang panga ni Mateo, higit ang alam ni Ricardo kaysa sa dapat. Nasa kusina lang siya, sagot ni Mateo, naninigas. May emergency lang. Nasiraan ng kotse, yun ang sinabi ni Mateo noon. Emergency, mabagal na ulit ni Ricardo. Wala na ang peke niyang pagkabait. Nanlamig ang mga mata, walang laman, parang bato. Masyado ka talagang mabait, Mateo, dagdag niya, wala ni kapirasong init sa boses. Magandang gabi, isinara niya ang pinto ng tahimik, na natiling hindi gumagalaw si Mateo, narinig niyang bumukas at muling nagsara ang pintuang pangharapan.
umalis na si Ricardo. Agad siyang lumapit sa intercom. Alejandro, mariin niyang sabi, alam niya ang tungkol sa bata, gumagalaw na siya. Gusto ko siyang bantayan agad, i-track ang kotse niya, i-monitor lahat ng tawag, lahat ng hintuan. Gusto kong malaman ng lahat, gawin mo. Nakadeploy na kami, sir, sagot ni Alejandro. Matatag, kalmado ang boses. At sir, may mensahe mula sa East Wing, si Javier Reed, sabi niya, urgent daw. Ano yon? Tanong ni Mateo. Tungkol ito sa bata, si Leon. Naalala ni Sofia ang buong pangalan niya, Leon Luca. Sabi niya, sinabi raw sa kanya ng bata na yung lalaking may singsing ang nag-utos kay Sister Maria na huwag na siyang tawaging Luca. Patay na raw si Luca Rivas. Mahigpit na kinapitan ni Mateo ang gilid ng mesa. Umiikot sa isip niya ang salitang iyon, parang apoy. Tito, patuloy ni Alejandro, yun ang tawag sa kanya ng bata. Narinig daw ni Sofia, yung lalaking may singsing. Sinabihan si Sister Maria na magpanggap na parang hindi kailanman nag-exist si Luca. At sumunod siya. Nanigas ang buong katawan ni Mateo. May isa pa, dagdag ni Alejandro, isang lugar, isang detalyeng naalala ni Sofia. Sabi niya, binanggit ni Leon ang tungkol sa puting ibon, gawa sa kahoy, umiikot sa hangin. Nakikita raw ito mula sa bintana ng kwarto niya. Tumalikod si Mateo sa larawan sa dingding, larawan ng bahay sa tabing dagat. Sa gilid ng porch, gaya ng pagkakalarawan, naroon ang isang puting sigal na gawa sa kahoy, isang weather vane. Nandun siya, bulong ni Mateo. Ang anak ko, buhay siya, hindi lang alaala, hindi lang pangalan. Totoo siya, nandun siya. Sir, sabat ni Alejandro, papunta na sa timog ang sasakyan ni Ricardo, patungong baybayin. Hindi, biglang sagot ni Mateo, mabilis na nag-iisip. Yung sunog sa ampunan, hindi iyon para itago si Luca. Panakip butas lang yon. Nakatakas na siya bago pa nangyari yon. Hindi pa rin alam ni Ricardo kung saan siya dinala. Hindi siya pupunta sa bahay sa tabing dagat, buong paniniwalang sabi ni Mateo. Pupunta siya sa kaisa-isang taong natitirang may alam kung ano talaga ang nangyari. Sino? Tanong ni Alejandro. Si Sister Maria, sagot ni Mateo. Tumatalas ang boses. Siya ang tumanggap ng bayad. Siya ang tumulong sa pagtanggal ng pagkakakilanlan ni Luca. Pupuntahan siya ni Ricardo para patahimikin. Habang nagsasalita, kinuha na ni Mateo ang kanyang susi. Alejandro, hanapin mo ang madre. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin. Kahit anong halaga pa niyan, mauna tayong makarating sa kanya kaysa kay Ricardo. Paano ka, sir? Tanong ni Alejandro. Pupunta ako sa bahay sa tabing dagat, sagot ni Mateo. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong makita ang ibon na yon sa sarili kong mga mata. Sir, huwag kayong pumunta mag-isa. Magpapadala ako ng backup. Hindi, sigaw ni Mateo. Ikaw ang bahala sa madre. Ako naman sa bahay, dito na matatapos ang lahat. Lumabas si Mateo ng pagkalma sa pag-aaral, dumaan sa harap ng larawan ng kanyang anak, nakangiti, 4 na taong gulang. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi na siya isang lalaking nalunod sa dalamhati. Hindi na siya isang sirang asawa, isa na siyang ama at handa na siyang lumaban. Sa East Wing nakatayo si Sofia sa may bintana, nakatanaw sa madilim na bakuran. May mabuti ba akong nagawa, Lolo? Mahinang tanong niya. Lumapit si Javier Santos, ipinatong ang malaki at magaspang niyang kamay sa maliit na balikat ng apo. Pinakinggan niya ang papalayong ugong ng makina sa gabi. Higit pa ron ang ginawa mo, Sofia, sagot niya, may halong pagmamalaki sa tinig. Ang katotohanan hindi lang panangga. Minsan, yan ang posting sandata natin. Tumingin siya kina Clara at Sofia, ang kanyang anak at apo. Hindi lang kayo nagsalita ng totoo, matigas na wika ng matandang kapitan. Kayo ang unang bumaril. Madilim ang gabi, tahimik ang bahay, pero wala nang kapangyarihan ng katahimikan, nagsimula na ang pangangaso. Umangal ang galit na tunog ng sports car ni Mateo habang tinutuhog ang tahimik na kalsada.
Mabilis ang takbo niya pero wala siyang pakialam. Matalas ang isip, pinanday ng galit. 10 taon ng dalamhati ng kawalan na sunog na, 10 taon ng pagpapanggap ng pagtitimpi. Wala na. Ngayon malinaw na ang lahat at galit na lang ang natira. Isang salita ang paulit-ulit sa isip niya, Tito. Bumalik sa kanya ang tinig sa alaala. Wala na si Luca, Leon na ang tawag sa kanya. Hindi lang siya kumuha ng bata. Binuwag niya ang isang pamilya. Pinabayaan niyang mamatay ang sariling kapatid. Bit-bit ang pusong basag habang kinikimkim ang katotohanan. Sobrang bigat, parang hindi na makahinga si Mateo. Napakasakit ng pagtataksil, parang sugat na literal na sumasakit. Umilaw ang console. Pindot niya ang speaker. Alejandro, nakamata na kami sa kanya, sir. Ani Alejandro, mabigat ang tono. Kumaliwa si Ricardo papuntang Silangan, nasa luma ng State Highway, paloob patungong hangganan ng county. Pupuntahan niya ang madre, sabi ni Mateo habang mahigpit na kinukuyom ang manibela, maputla na ang mga buko ng daliri. Si Sister Maria, winasak niya ang lahat at ngayon tinatapos na niya ang natitirang ebidensya. Mukhang ganun na nga, sagot ni Alejandro. Maria O'Connor ang buong pangalan niya. Matapos ang sunog, inilipat siya sa St. Catherine's Retreat, isang maliit na pasilidad para sa mga retirado. Si Ricardo ang nagbayad. Siyempre, mariing bulalas ni Mateo. Binabayaran niya ang pananahimik nito sa loob ng maraming taon. Mga 10 minuto na lang siya bago makarating. Pero mas malapit kami, 5 minuto lang. Maaabot namin siya muna, sir. Pangako. Nasaan ka ngayon? Nasa Coastal Highway ako, sagot ni Mateo. Humahampas ang simoy ng dagat, dala ang amoy ng alat. Malapit na ako, Alejandro, kailangan kong makita. Sa sarili kong mga mata. Mag-ingat kayo, sir, paalala ni Alejandro. Hindi natin alam kung ano ang sasalubong sa inyo dyan. Natapos ang tawag, lumiko si Mateo sa isang kalsadang graba. Umuusbong na ang mga damo sa gilid, sinasakop ang daan, kumalansing ang kalawangin na gate nang siya'y dumaan. 10 taon na mula nang huli siyang tumapak dito. Sa di kalayuan, nakatayo ang bahay, madilim at tahimik, tinatampok ng liwanag ng buwan laban sa karagatan. Bumaba siya ng sasakyan, tanging ang alon lang ang tumugon sa kanya at ang banayad na langit-ngit ng isang bagay na umiikot. Tumingala siya. Naroon ito. Nasa sulok ng porch gaya ng pagkakalarawan ni Sofia, ang puting sigal na gawa sa kahoy. Dahan-dahan itong umiikot sa hangin, nakaabong ang mga pakpak. Naalala niya ang sinabi ng bata, nakikita ko ito mula sa bintana ng kwarto ko. Sumikip ang dibdib ni Mateo. Tumakbo siya papunta sa porch, nagmadaling isalpak ang susi. Sumabit. Binangga niya ng balikat ang pinto. Luca! Bumukas ang pinto sa isang malakas na kalabog. Malamig at mamasa-masa ang hangin sa loob. Amoy ito ng lumipas na panahon at ng pagkabulok. Luca! Sigaw ni Mateo, halos mabasag ang boses, katahimikan, tanging ang ritmong dulot ng alon ang naririnig. Pumasok siya, natakpan ng puting tela ang lahat, ang mga muebles, parang mga multong tahimik. Dahan-dahang namamatay ang pag-asa. Huli na naman siya. Nandito siya, bulong ni Mateo, pero wala na siya ngayon. At kahit ganon lumakad siya patungong hagdan, may parte sa kanya na kailangang makita, kailangang malaman. Pumanhik siya ng mabagal, bawat hakbang tila mas mabigat. Sa dulo ng pasilyo, nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ng anak niya. Maingat niya itong itinulak. Pumasok ang liwanag ng buwan sa silid. May nakaupo sa gilid ng kama, maliit, hindi gumagalaw. Isang bata, payat, mga 14 anyos, nakasuot ng lumang maong at kupas na sweatshirt. Mahaba at gusot ang buhok. Lumingon ang bata sa tunog na gulat. Laki ng takot sa mga mata. Bigla siyang tumayo, dinampot ang isang piraso ng driftwood, tila sandata. Umalis ka! Sigaw niya mataas at nanginginig ang tinig. Akin to! Lumayas ka! Napako si Mateo sa kinatatayuan. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Nanginginig ang bata handang lumaban. Pero ang mga mata ni Elena yon,
Matingkad, matapang buhay. Hindi kita sasaktan, bulong ni Mateo, dahan-dahang iniangat ang mga kamay. Lahat kayo, yan ang sinasabi. Balik ng bata, paus ang tinig. Pilit niyang pinapatigas ang boses, pero halatang natatakot siya. Isang bata pa rin. Sino ka? Paano mo nahanap tong lugar na to? Ako, dati akong nakatira rito. Sagot ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa mukha ng bata. Itong kwarto, para to sa anak ko. Napakurkis ang kilay ng bata, bahagyang lumuwag ang hawak niya sa driftwood. Anak mo, Luca ang pangalan niya, sabi ni Mateo, halos pumutok ang luha sa boses niya. Bumagsak pa ng kaunti ang kamay ng bata, umikot pababa ang hawak niyang kahoy. Anong sabi mo? Luca, ulit ni Mateo at dahan-dahang lumapit ng isang hakbang. Naalala niya ang aso. Malaki, kayumanggi, tapat, isang labrador. Nagbago ang ekspresyon ng bata, bahagyang bumuka ang bibig niya. Toby, bulong niya. Oh, sabi ni Mateo, nanginginig ang tinig. Si Toby, mahilig humabol ng mga sigal. Tahol siya ng tahol, pero laging nakakatakas yung mga ibon. Unti-unting lumambot ang matigas na mukha ng bata. Ang alaala, hindi ito malabo o katang-isip. Alaala niya ito. Paano? Tanong ng bata, halos hindi makapagsalita, nangingilid ang luha. Paano mo yun alam? Nandito ako, sagot ni Mateo, tuluyang bumagsak ang mga luha. Sa porch, pinapanood kita. Napatingin ang bata, tinitigan si Mateo, ang maitim na buhok, ang pagod at naghahanap na mga mata. Ikaw, mahina niyang sabi, ikaw yung nasa litrato, yung may mata na sinubukan kong iguhit. Ako nga, sagot ni Mateo, ako ang ama mo. Ako si Mateo. Hindi agad gumalaw ang bata, tahimik na dumaloy ang mga luha sa pisngi niya. Matagal na siyang nag-iisa. Matapos makatakas sa ampunan, natagpuan niya ang daan patungong dagat, pero natakot siya. Kaya dito siya nagtungo sa kaisa-isang lugar na buhay pa sa alaala niya. 3 taon siyang namuhay sa abandonadong bahay, naghahanap ng tira-tira, nagtatago. Ang salitang Tay ay parang banyaga sa kanyang dila. Malayo, isang dasal na matagal na niyang itinigil. Luca, hikbi ni Mateo. Hindi siya nagmadaling lumapit. Binuksan lang ni Mateo ang kanyang mga bisig. Nag-atubili ang bata 1 segundo lang. Pagkatapos nahulog ang hawak niyang driftwood mula sa kanyang mga daliri. Tumakbo siya, isinubsob ang sarili sa yakap ni Mateo. Yumakap siya ng mahigpit sa leeg ng kanyang ama. Payat na mga braso na tila ayaw nang bumitaw. At niyakap siya ni Mateo ng buong lakas, nanginginig sa tindi ng emosyon. Hawak niya ang kanyang anak, buhay, humihinga, mainit. Nahanap kita, bulong niya sa buhok ni Luca, umiiyak. Diyos ko, Luca, nahanap din kita. Umalingaw-ngaw ang mga sirena sa malayo, punit sa katahimikan ng bukang liwayway. Nakatayo si Mateo sa porch ng bahay sa tabing dagat. Kumikislap sa ginto ang karagatan sa ilalim ng papasikat na araw. Umiilaw ang telepono sa kanyang kamay, si Alejandro. Huli na siya, sir, mahinahong sabi ni Alejandro sa kabilang linya. Papunta si Delgado sa St. Catherine's Retreat, pero hindi siya nakarating. Hinigpitan ni Mateo ang hawak sa telepono. At si Sister Maria, buhay, sagot ni Alejandro. Nanginginig pero buhay. May nakaimpake na siyang maleta, parang alam niyang may darating. Pagdating namin, ang sabi lang niya ay, patawarin ako ng Diyos. Ginawa ko yon dahil sa takot. At si Ricardo, tanong ni Mateo, nahuli namin sa Coastal Road. Tinangkang itapon ang telepono at tumakas, pero naipit namin siya sa may lumang Gray Hollow Bridge. Huminga si Mateo ng malalim, putol-putol, nanginginig. Tapos na kung ganon? Halos! Sagot ni Alejandro, gusto kanyang makita. Tahimik si Mateo saglit. Pagkatapos mahinang utos, dalhin mo siya sa Manor, West Hall. Ayokong malapit si Luca sa kanya. 1 oras ang lumipas. Sa malamlam na liwanag ng West Hall, nakaupo si Ricardo Delgado sa isang leather na upuang may posas ang mga kamay.
Ang dating mayabang na mukha ay namumutla, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Nakatayo si Mateo sa harap ng fireplace, sa mismong lugar kung saan 10 taon siyang tumitig sa larawan ng anak niya. 10 taon, sa wakas ay nagsalita si Mateo. 10 taon akong naniwalang patay na ang anak ko. At sa lahat ng panahong iyon, ang lalaking kumuha sa kanya nakaupo sa harap ng hapagkainan ko. Itinaas ni Ricardo ang mga mata, paos at desperado ang boses niya. Hindi mo naiintindihan, Mateo, wasak na si Elena. Ikaw ang sumira sa kanya. Gusto ko lang siyang iligtas, ilayo sa'yo. Iligtas? Yalong lamig ang tono ni Mateo. Sinira mo siya, ninakaw mo ang anak niya at hinayaang mamatay siya habang may pag-asang buhay pa ito. Hindi dapat umabot sa ganito, pagsusumamo ni Ricardo. Dapat panandalian lang siyang mawala para lang saktan ka. Pero nawala sa kontrol ang lahat. Huli na para sa pagsisisi, ani Mateo, pero hindi pa huli para sa hustisya. Lumantad si Alejandro mula sa dilim. Sir, nandito na ang mga pulis. Hindi inalis ni Mateo ang tingin kay Ricardo. Dalhin niyo na siya, mahina niyang sabi. At kapag tumingin siya sa langit mula sa likod ng rehas, sabihin mong kahit kailan, hindi ako tumigil sa pagtingala. Nagdadasal na makita ko ulit ang anak ko. Kinuha ng mga pulis si Ricardo, isinara ang mabibigat na pintuan sa likuran nila. Tahimik ang silid, tanging ang marahang paglagitik ng apoy ang natira. Nakatayo si Mateo mag-isa sa harap ng larawan sa ibabaw ng fireplace. Ang mukha ng anak niya na ngayon ay hindi na alaala lang, kundi katotohanang naibalik. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, muling nabuhay ang Greywood Manor. 2 araw ang lumipas, sumasayaw ang sinag ng araw sa mga bintana ng study. Nakaupo si Mateo sa sofa, katabi si Luca. Hindi pa rin sanay ang bata sa marinig ang kanyang pangalan. Malinis na ang kanyang suot, pero nananatiling alisto ang mga mata, tahimik na pinagmamasdan ang paligid. Sa tapat nila, nakaupo sina Sofia, Clara at si Kapitan Javier Santos. Nasa kustodiya na ng federal si Ricardo, kalmadong sabi ni Mateo. Inamin niya ang lahat, ang pagdukot, ang ampunan. Sinisi niya ako sa kalungkutan ni Elena. Gusto niyang saktan ako sa pamamagitan ng pagkuha sa pinakamahal ko. Hindi niya inakalang magiging kapalit noon ang buhay ng kapatid niya. Halimaw siya, bulong ni Clara, marahang hinawakan ng kamay ni Sofia. Magbabayad siya, maring sagot ni Mateo. Pati si Sister Maria, nagbigay siya ng salaysay kapalit ng mahinang parusa. Tapos na, tumalikod siya kay Javier, matatag ang boses. Ang apo mo, siya ang nagligtas sa anak ko. At pati ako, hindi ko kailanman mababayaran yun. Wala siyang utang na loob sa'yo, sagot ni Javier. Ginawa lang niya ang tama. Ang katotohanan ay panangga. Oo, tugon ni Mateo, panangga nga ito. Pagkatapos ay humarap siya kay Sofia. Sofia, ikaw ang pinakamapangahas, pinakamalakas ang loob na batang nakilala ko, ani Mateo, halos masakal ng damdamin ng boses. Gusto kong magtatag ng trust fund para sa iyo, para sa edukasyon mo. Kahit anong pangarap mo, doktor, abogado, kahit ano, susuportahan kita. Tumingin si Sofia sa kanyang lolo na tumango ng may pagmamalaki. Salamat po, sir, mahina niyang sagot. Sa tingin ko, alam ko na po ang gusto ko. Ano yon? Tanong ni Mateo. Gusto kong maghanap ng mga tao? Sagot niya. Malinaw at buo ang mata. Gaya ng paghahanap mo kay Luca, gusto kong hanapin yung mga nawawala. Ngumiti si Mateo, isang tahimik, tunay na ngiting matagal nang nawala sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, totoo ang kanyang ngiti. Tahimik na tiningnan siya ni Luca. Pagkatapos, dahan-dahang tumingin kay Sofia. Ikaw, aniya, ikaw yung batang babae, yung blondina, may suot na kwintas. Tumango si Sofia, namumula ang pisngi. Ikaw ang nagsabing hindi ako ulila, sabi ni Luca, bumabalik ang alaala. Ikaw lang ang naniwala sa akin nung panahong walang ibang naniwala. Naalala ko ang mga mata mo, mahina niyang sagot. Tumayo si Mateo.
Tumingin siya sa larawan sa ibabaw ng fireplace at pagkatapos ay sa batang nasa tabi niya, laman at dugo. Ang bahay na to, parang libingan sa loob ng 10 taon, mahina niyang sinabi. Pagkatapos ay humarap siya kay Clara. Clara, hindi ko na kailangan ng katulong, panimula niya. Pero ngayon, kailangan ko ng isang taong tunay kong mapagkakatiwalaan, isang tutulong sa akin na muling buhayin ang bahay na to, muling bigyang hininga ang tahanang ito. Kasama sa posisyong ito ang magandang sahod. At may isang bahay na may 5 kwarto dito sa loob ng ari-arian. Kung nanaisin ninyong manatili rito bilang pamilya, magiging inyo ito. Malaking bagay yon para sa akin. Napatingin si Clara sa kanyang ama, lumuluha ang mga mata. Nagtagpo ang tingin ni na Javier Santos at Mateo. Nakita niya ang isang taong nagbago, hindi na lang isang apelyido o titulo, kundi isang ama na sa wakas ay muling nabuhay. Tumango si Javier ng may lalim at respeto. Karangalan namin, Ginoong Rivas. Makalipas ang ilang oras, nakatayo sina Mateo at Luca sa malawak na terasa, nakatanaw sa hardin sa ibaba. Ito ang unang tahimik na sandali nilang dalawa na sila lang. Ang laki, sabi ni Luca, habang pinagmamasdan ng buong lupain. Sobrang laki, tugon ni Mateo, may banayad ng ngiti. Maingat niyang inilapat ang kamay sa balikat ng anak. Luca, patawad, aniya, hirap ang boses. Dapat mas ginawa ko pa ang lahat. Dapat hindi ako tumigil. Pero tumigil ako, sumuko ako. Tumingala si Luca sa taong ito, ang kanyang ama, na bagamat marami pa ring hindi pamilyar, ay malinaw na totoo. Pero nahanap mo pa rin ako, mahina niyang sagot. Puno ng luha ang mga mata ni Mateo habang tumingin siya sa hardin, kung saan magkasabay na naglalakad sina Javier at Sofia. Hindi anak, hindi ako ang nakahanap sa'yo. Siya ang nakahanap, si Sofia. Siya ang nagbalik sa iyo, sa ating lahat. Sa huli, hindi litrato ang tunay na nagbukas ng pinto ng nakaraan, kundi alaala ng isang bata, isang katotohanang ayaw maglaho na siyang nag-uwi sa kanila. Ang sakit ay hindi tuluyang nawala, pero ngayon may anyo na ito, may pangalan, may katapusan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi na kalungkutan ang umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. At si Mateo Rivas, hindi na siya nag-iisa at dito na natin tatapusin ang kwentong ito. Isang misteryong inabot ng isang dekada, tuluyang nabunyag sa tulong ng taong hindi mo iisiping may susi sa lahat. Sana sa paglalakbay na ito, nakahinga ka, nakaisip. At baka kahit kaunti ay nakapagmuni-muni. Nasaan ka nang gumalaw ang mundo sa paanan ni Mateo? Nagdadrive ba? Naglalakad? O nakaupo sa isang tahimik na sulok? Gusto kong marinig mula sa iyo. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa at ang mga saloobin ninyo ang tunay na humuhubog sa mga susunod naming kwento. At kung may tinamaan sa iyo ang kwentong ito, kung gusto mong makasama sa susunod naming misteryong matutuklasan, i-like at mag-subscribe ka. Sobrang laki ng tulong niyan. Salamat sa pagsama sa kwentong ito.